Nangaliwa na nga, ibinahay pa yung kirida. Aba, pang Raffy Tulfo ito. Saktong-sakto, nandito ang mga girls niya ngayon. Idiretso na natin to dito. Yan nga ang iniwang trauma ni Mark sa 25 taon na niyang asawa na si Gracia. Pero ang kabit ni Mark, siya pa raw ang may ganang utusan si Gracia na layuan ang sarili nitong mister. Dahil nga sa nangyari halos mapraning at parati nang naghihinalang ng matindi itong caller po natin sa kanyang mister. Dahilan para magkasakitan po silang mag-asawa. Kasama po natin sa linya ngayon para sa lahat ng mga tao na inagawan, iniwan, ipinagpalit sa iba. Ito po ang araw nyo. Makaka-relate kayo sa storya. Kausapin po natin si Gracia ng Cebu, 47 years old. Hello, Gracia. Hi DJ Cha. Magandang araw. Magandang araw po. Mukhang nasa biyahe ka, Gracia. Nasa labas ka ba ng bahay? Hindi po, nasa loob po. Kaya lang tabing kami, tabing kalsada. O kasi naririnig ko yung parang may naririnig tayong tricycle ba yun? Oo nga po eh. Oh, Gracia, saan ka sa Cebu? Bali sa Toledo po. At Toledo City. Oo, sa Toledo City ka. Meron kang 3 anak. Pwede ba natin malaman tong edad ng mga bata? Hindi na ho sila bata. Malalaki na. Sige po. 26, 22, tsaka 21. Grabe, huy. Kota ka na. Kumbagay, sarili mo na lang iintindihin mo. So may trabaho na itong mga anak mo? Yung 2 pong babae. Bali kasi kakagraduate lang nung 2 ko ng college. Bali, lahat sila tapos na. Bali yung lalaki ko, yun na lang yung engineer ko magre-review. Ang bongga. Para maging board passer siya ng Ilang taon ka nung ikaw ay magka-asawa at magkaanak? Kasi bata mo pa, tapos isa na lang ang pinag-aaral mo. Hindi, review na lang po siya. Magre-review na lang po siya para sa ECE niya. Ano natapos yung 2 anak mo? Marketing po. Marketing. Parehong marketing ito? Opo, yung 2 ko, nag-opisina na po sila. O, sige po. Kasama mo pa sila sa bahay, itong mga anak mo? Bali mas sinamahan ko yung mister ko kesa sa mga anak ko. Nando sila sa bahay. Okay. Nasaan ba yung mister mo? Bakit hindi kayo magkakasama sa isang bahay? Bali kasi yung work, dahil sa work ng asawa ko, kailangan niyang madestino sa malayo. O sige, wag kang kabahan, Gracia, nararamdaman ko yung kaba mo. Oo nga po. Ano ka ba? Isipin mo na lang to na kunwari nagkukwentuhan lang ang magkumare. Wala namang nakikinig sa atin. Hindi nakikinig yung asawa ko. Ang nakikinig lang sa atin yung nanay ko. Huwag mo isipin. Tsaka yung asawa mo, bali 2 lang sila. Oo. So, eto na, sige, pag-usapan natin. Ilang taon ka nung makilala mo si mister? Bali, high school pa lang ako. Nakakailang bali na siya. Nabilang nyo na. Kabado ka, ha? Sabi mo nga kay mister, mamasada muna ng tricycle para makapag-usap tayong 2. Nasa work kasi siya, tapos break time, so nakikinig siya. So sinabi mo, makinig ka. So malamang sa makinig ka. Sa Facebook Live ba to o sa radyo? Kasi naririnig kami dyan sa Cebu, 101.9. Opo, nasa live siya, live streaming niyo po. Sa Facebook Live. Okay. Nanonood po siya. So ilang taon na si mister? Bali 49 na po. Anong trabaho niya? Warehouseman po. Tapos, dahil sa trabaho niya, hindi kayo kasama ng mga bata sa bahay? Ay, opo. Pero yung mga anak mo, nasa isang bahay pa sila, wala pa mga pamilya ito, mga ito? Wala ka pang apo, wala pang ganon? Wala pa naman po akong manugang. Oo, wala may pa. May mga girlfriend naman sila at boyfriend. Pero ngayon, dyan sa bahay na tinutuluyan mo, kayo lang ng asawa mo. Dahil itong bahay na to, malapit dun sa pinagtatrabahuhan niya. Yes po. Okay, Ganun sige. Po. Gracia, ikwento mo sa akin kung anong storya nyo nitong mister mo, gaano na kayo katagal kasal, at anong problema mo? Bali ang asawa ko, 25 years na kaming kasal. This year, nag-celebrate kami ng silver na anniversary namin. Tapos, bali nag-start yung pagiging pagdududa ko nung kasi nag-abroad siya. Sa loob ng 10 years, nasa abroad siya. Yung ika-7 niya hanggang ika-10 taon. Yun yung time na hindi na siya umuwi sa amin. Hindi na siya bumalik. Kumbaga, sinasabi niya walang kapalit. Marami siyang dahilan. Tapos, ewan ko bakit pumasok sa akin na
Kasi wala naman akong masyadong alam sa Facebook noon. So, nakita ko na lang yung picture ng girl. Nung girl na, nagtataka ako, bakit tong babae na to? Kung hindi nasa harapan, nasa gilid ng asawa ko, kahit marami sila sa picture, lagi siyang nasa tabi ng mister ko. So, doon nag-start yung hinala ko. And then, sa kakahanap ko ng rason, parang hindi kasi matanggal sa isipan ko na bakit ganon? Bakit ganon? Lagi siyang katabi. Tapos hindi matanggal sa isipan ko hanggang sa tinatanong ko siya. Siyempre, hindi naman siya magsasabi ng totoo. Tapos yun nga, nalaman ko nga na natuwa ako nung biglang sabihin ng parents ko na yung cousin ko nandun din, lalaki. Pinag-meet ko sila ng mister ko. And then, nung nag-meet sila doon sa abroad, nung pinsan kong lalaki, doon nakita ng pinsan ko yung babae na pinagdududahan ko, which is talagang totoo. Na nakita ng pinsan ko na hinahaplos-haplos pa yung likuran niya. Sinong nang hahaplos ng likuran, yung mister mo? Yung babae. Oo, hinahaplos ng babae ng mister mo ang mister mo. Opo, yung likuran daw. Pwede ba natin bigyan ng profile tong babaeng to? Bata pa? Ilang taon? Anong itsura? No, anong mas ginagawa matanda siya sa asawa ko Ay, Pak. Sorry, mas bata si Miss. Kasi diba usually pag mambababae ang mga mister, madalas mas bata sa. Kasi naman hello, sa asawa ko sinabi ko 'yan sa kanya. Kung pagpapalit mo ko, dapat mas bata sa akin, mas sexy sa akin kasi kung hindi, lalaitin ko. Chareng. Okay. So sa'yo, mas matanda sa'yo. Oo, mas matanda sa akin. Okay. And then, sabi ng pinsan ko... Hindi ko natatanungin kung maganda kasi sigurado ako hindi ka magagandahan sa kanya kasi kirida to ng asawa mo. Pero, siyempre, gusto ko sagutin mo yung totoo. May itsura ba? Meron naman. May itsura. Maputi. Maputi ka rin ba, Gracia? Morena po ako. Morena ka. So, naghanap ng maputi, mestiza ang asawa mo. Okay. So, nakita ng pinsan mo na hinahaplos ng babae ang likod ng mister mo. Baka naman concern lang, malay mo naman nagpupunas lang ng pawis, wala namang mali siya. Sabay po nagpakilala. Nagpakilala yung girl sa pinsan ko. Na hindi niya alam, pinsan ko yung kaharap niya. Oo. Ano sabi? Ayun nga, nagpakilala siya daw ayoko pong sabihin yung name. Anong pakilala niya? Girlfriend? Ano siya? Yes. Girlfriend siya. So, yes, itong babaeng to single pa siya hanggang ngayon? Ngayon daw, balo na wala nang asawa, balo siya. May mga pero, anak, may mga anak. Noon pa po yan. Yan yung pinakauna kasi. Okay, wait lang. Anong taon to, yung unang magloko si Mister? 2015. Ito yung long distance relationship kasi kayo. Dahil sa trabaho niya. LDR, dahil sa So, yan yung unang pagloloko niya na pinatawad mo. Yes, napakahirap po na pinagdaanan ko. Pero, nung time na nalaman mo yung sa unang pagloloko niya, na nalaman mo dahil sa pinsan mo, kaya totoo po talaga ang kasabihan na lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kahit gaano itago yan ng mga manloloko sa mundo, lalabas pa rin ang baho nyo. So, ito nga, di ba, may nakaalam. Nalaman mismo, pinsan mo pa. Nung time na yon na na-confirm mo na may babae siya, nung una kasi pakiramdam mo lang, nung na-confirm mo na, kinumpronta mo si Mister? Yes po. Umami na ba? Umami na? Yung unang yon umamin. Kasi nung unang yon umamin siya. Dahil talagang sabi ko, di-deny ka pa, nandun na yung pinsan ko, harap-harapan ka ako. Ang sabi pa ng pinsan ko, kung sino yung girl na nakikita mo sa picture na pinaghihinalaan mo, siya yung totoong ng asawa mo. Ayokong sirain yung pamilya mo. Sabi ng pinsan ko, pero mag-isip ka na para sa sarili mo. Sabi ng pinsan ko. Pero hindi, ang tanong, nung time na sinabi mo to sa asawa mo, inamin niya ba? Humingi siya ng tawad? Ano sinabi niya? Paano nyo na? Kasi sabi mo, pang-una yun So kung pang-una, nasundan pa, napatawad mo siya nung unang beses na yun. Di ba? Opo. Pero ano po yun? Paano kanya sinuyo? Gaano katagal bago kanya sinuyo? At ano nangyari dun sa isang kerida niya? Okay. Kasi ganito po yan, no? Bali, nag-stay na siya for good. Hindi na siya umalis. Hindi ko po sinabi sa kanya na huwag ka nang bumalik doon dahil alam ko naman na pagbalik niya doon, sila pa rin, di ba? Tapos ang nangyari pa, nagpadala pa ng relo yung girl para sa nanay niya. Ang gusto niyang mag-abot, ang mister ko. Hinihiling sa akin ng mister ko na, sige na, last na to, pagbigyan mo na ako. Iaabot daw niya dun sa nanay nung babae, yung relo na pinadala.
Which is napakasakit kasi ang nangyari noon, yung kapatid niya, inutusan niya, yun ang nakipagkita sa sa Ganito, pamilya ng babae. medyo fast Oo. forward tayo ng konti. Nung nagkaalaman na talagang may babae siya. Umamin naman. Umamin naman siya. na po siya. Pero ang gusto niya mangyari, magbalikan kayo at mapatawad mo siya. Kumbaga, hindi ka niya pinagpalit dun sa babae. Hindi naman. Okay. Hindi. Ngayon, gaano katagal bago naibalik yung pagsasama nyo sa dati? Hindi naman po kami kasi naghiwalay. Kaso, ang akin lang, na-traumatize ako dahil parang wala na akong tiwala as in. Oh. Pero Magmula nun. nasundan pa yan, di ba? Ilang beses mo siya nahuli na may iba? Oo. Kasi yung mga nakasunod naman niya ay naman po parang wala pa naman akong matibay na evidence na sila. Parang gano'n. Ano to? Nakikita mo rin ba to? Kasi yung una, nakita mo lang sa picture, laging katabi ng asawa mo. Magaling mag-imbestiga mga babae. Kung may mga pinapahanap kayo, wag NBI ang hanapin nyo. Kami na lang. Tsareng. Sige, tuloy. Opo. Yung kasi, sa ngayon kasi, ang nakikita ko sa kanya, siya yung parang malambing siya sa mga ibang babae. Parang ganon. Na yung ibang babae, ang tingin nila sa ginagawa ng mister ko dahil pala kaibigan siya sa babae, malambing siya doon. Parang feeling nila na may gusto na sila sa kanila. Parang ganon ba? And then, doon po pumasok yung, minsan isang babae, kinuha yung number ng mister ko. Sa mister ko pa nagsabi sa akin na, kilala mo ba siya? Kasi kinuha niya yung number ko. Tanong ko, bakit? Ako sa kanya. Sabi niya, kasi humihingi siya sa akin ng ganito, ng ganyan. Sabi ko, bakit hihingi siya sa'yo ng ganito, ganyan? Samantalang mas matagal na siya doon. Dapat siya na nagde-decide noon. Ako, kaya niya na, isang pirma lang niya Bakit kailangan hingiin pa niya yung number mo? Hanggang sa nakikita ko kasi yung mga kilos nila, yung mga reaksyon nilang dalawa, yung mga ngitian nila, tinginan nila. Hanggang sa, basta hindi ko na makayang matiis yung ganong tinginan. Okay, ngitian. so uulitin ko After nung unang kirida, uulitin ko, may iba ka pa bang kumpirmado na nahuli? Na ibang babae? Wala pa naman po. Yun lang yung tamang hinala ito. Itong so yung unang kirida niya, anong taon ulit yon? 2015 po. 2015. Since then, wala ka pa nakukumpirma, pero parang may mga nakikita ka na parang mga babae na close sa asawa mo. Kapag kino-confront mo siya at sinasabi mo sa kanya na masyado kayatang malapit dyan, anong sinasagot ng asawa mo? Bahala ka nga mag-isip. Ganyan siya. Bahala ka nga. Wala akong ginagawang masama. Siya pagalit. Opo. Tapos hanggang sa, siya pa yung galit. Tapos hanggang sa umaabot sa mananakit na siya. Kasi nga, nagtatanong ako. Paano nananakit? Anong ginagawa sa'yo? Minsan, may bagay siyang hawak. Pinalo sa akin. Anong bagay yan? Yung pangkamot ng likod. So, ilang beses niya na ginagawa to na kapag kinokompronta mo siya tungkol doon sa mga pinagseselosan mo, sinasaktan ka physically? Maraming beses na kasi napipikon daw siya sa akin. Alam ba to ng mga anak mo? Yes po. Minsan nakita na ng mga anak ko kung paano niya ako bugbugin. So, binubugbog ka rin ito physically? Napapalo niya ako ng bag. Oo. Pero may sinasabi ng mga anak mo pagka nagbubugbugan kayo mag-asawa? Gumaganti ka ba? Hindi puro iyak lang ako ano sinasabi ng asawa mo, ay ng mga anak mo, pagka nakikita nilang nabubugbog ka ng mister mo? Sabi lang ng mga anak ko, tama na, inaawat nila yung papa nila noon. Hindi ka ba sinasabihan ng mga anak mo na, Mama, tama na kaya yan? Maghiwalay na lang kaya kayong dalawa? Hindi naman po, kasi ayaw nilang makialam dahil sa kanila pupunta yung galit ng papa nila Etong asawa mo, hindi naman niya sinasaktan yung mga bata? Hindi naman. So, uulitin ko, sa tuwing kinokompronta mo siya na baka nang bababae siya, sa tuwing makikita mo na may malapit na naman na babae sa kanya, ikaw pa ang sinasaktan physically. Opo. Sige po. Pag nakukulitan na siya sa akin. At yun din ba ang dahilan kung bakit sumama ka ng tumira dyan sa bahay kung saan malapit yung work niya para mabantayan mo siya 24/7? Yes po. Nagagawa ko na yung maghatid sa kanya, maghintay, paglabas niya. So, ibig sabihin, hindi mo lang sa bahay binabantayan, hanggang sa trabaho minsan? Yes po. Yes. Kaya tumigil na mundo mo, para kang may newborn, nakatutok ka 24/7, para kang may sanggol na binabantayan. Yes. Hindi ko naman, naisip ko naman minsan na hindi ko naman dapat ginagawa yung mga bagay na gano'n Diba? Kasi nakikita ko rin na, hindi lang naman akong nahihirapan, pati siya.
Kaso, sabi ko nga Sabi sa mo, kanya, hindi mo dapat ginagawa yung mga bagay na yan. Pero bakit mo Opo. ginagawa? kasi nga, ano Kasi yung mahal mo. pagdududa. Opo. Kasi minsan, hawak ko yung phone niya, umaga, biglang may mag-chat ng good morning, I miss you. Tapos hahanapin ko sa messenger, hindi ko makita yung message na yun. Kung nasaan. Tapos midnight, may tatawag, mga ganun. So may dahilan ang pagsiselos. Opo, may dahilan May naman. nakikita ka na Oo. naman. Oo. Kaya sabi ko nga ho sa kanya na huwag niya akong pakitaan ng mga kahina-hinalang kilos para hindi ako maghinala. Kasi tahimik lang naman ako pag wala akong nakikita na mali. Pag wala akong naiisip na mali sa kanya or nakikita na ginagawa niyang mali. Minsan nga ho sinasabi niya sa akin na, ba't ang bait mo? Minsan sinisingit, minsan isang beses sinabihan niya ako ng gano'n, ma, ba't ang bait mo? Okay, ganito. Sige, bago ko sabihin yung thoughts ko dito sa pinagdadaanan mo, paano ka namin po pwedeng matulungan? Anong gusto mo itanong? Gusto ko lang ho sana hindi ko kasi makontrol yung sarili ko pagka nagsiselos ako. Ano ginagawa mo? Yung pupunta ako doon sa gate, hintayin ko siya. Nagiging stalker ka ng asawa mo. Pinupuntahan mo siya doon sa mga lugar kung nasan siya nang hindi niya alam. Opo. Kung sinusundan mo siya, hindi mo na mapigilan yung sarili mo. Hindi ko na mapigilan. Pagsunod sa kanya, nawawalan ka na ng buhay. Tsaka parang naano ko na siya. Parang naawa din ako sa kanya pag yung ginagawa ko sa kanya yun. Sa sarili mo, hindi ka naaawa? Naawa din ako sa sarili ko. Naawa ka sa asawa mo, pero sa sarili mo? Naawa din po. Bakit doon ka pa naaawa sa asawa mo? Gayong siya tong naglalandi. Dapat ba kaawaan yung mga naglalandi? Hindi naman. Anong nakakaawa? Ipaliwanag mo nga sa akin kasi ikaw ang niloko. Ikaw ang sinasaktan physically, sinasaktan ka rin emotionally. Pero bakit sa kanya ka naaawa? Anong nakakaawa sa kanya? Naaawa ko kasi yung bang hindi niya ako kayang pahalagahan. Pero dapat 'di ba doon ka sa sarili mo maawa? Naaawa ka dahil hindi ka niya mapahalagahan. Sino nakakaawa doon? 'Di ba ikaw 'yun? Opo. Naawa ko sa kanya na pag ako ang nawala sa kanya, 'di ba? Hindi niya kasi nakikita yung halaga ko Hindi niya nakikita yung halaga ko sa kanya. Yung mga pag-aasikaso ko. Yung mapanatili lang na buo yung pamilya namin. Sinasabi mo, sa nakikita ko, sinasabi mo naaawa ka sa kanya, pero ang dinig ko parang naaawa ka na sa sarili mo, pero hindi mo maamin na naaawa ka na sa sarili mo. Opo, naaawa na rin ako. Dahil nakikita ko nga po yung sarili ko na na gano'n. Na bakit yung ibang babae, hindi sila gano'n. Hindi nila ginagawa yung bagay na gano'n. Pero ako asawa. Pero bakit gano'n? Bakit gano'n yung naawa ko kasi, kasi sobrang nang nasasaktan yung sarili ko. Sabi niya, ang tanong mo, bakit gano'n yung ibang babae, hindi nila to hinahayaan mangyari sa kanila? Oo, bakit sa akin ganito? Kasi nga, you allow this to happen to yourself. Ikaw kasi, may choice ka naman to change this, pero hindi mo binabago. Mamaya may makakasama tayong psychologist para tumulong sa atin dito sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Pero bago ko sabihin yung iba ko pang gustong sabihin sa'yo, meron tayong astig caller advice na gustong magbigay ng konting opinion at payo sa'yo. Si Angel ng Mandaluyong, 31 years old. Hello? Hello, good afternoon po. Good afternoon po, Miss Angel. Yes po. Nasa kabilang linya po, si Gracia ng Cebu. Kausapin niyo po. Yes po. Hello po, ate. Hello po. Hello po. Hi po. Siguro, sa mga narinig ko sa'yo kanina, siguro, totoo naman po kasi sinanay mo siya na ganyan. Kapag may nangyayari parang okay lang. Lahat ng ginagawa niya tinatanggap mo na which is hindi mo na nakikita yung sarili mo. Yes. Di po ba? Opo. Baka naman siguro this time, kung sa tingin mo namang hindi mo deserve yan, baka naman pwedeng out of the box na iwan mo na yung sarili. Yung ikaw, kumbaga, pwedeng sarili mo muna. Diba? Kasi hindi lang naman siya ang meron yung mga anak mo din. Oo.
Tama nga Di po. po ba? Marami nga nagsasabi po ng ganyan sa akin. Na sinanay ko kasi. Kasi ginawa mo siyang mundo, ate. Marami Oo. pa. Andiyan pa yung mga anak mo. Kaya, yun lang po. Sana, mahalin mo muna yung sarili mo. Okay po? Salamat. Oo, salamat. Sige po. Okay, oo. Okay na yon, Angel? Opo. Ay, nawala na si Angel. Si ano na pala ito, si Gracia. Gracia, hello? Hello po. Oo, si Gracia ba ito? Yes po. Oo. Yes po, ma'am. Nakikinig ako ha sa ugnayan ninyo ni Angel. Hindi pa siya tapos Apo. magsalita. Parang binabrush off mo na yung sinasabi niya. Ang dating is wala ka talaga ding gustong pakinggan dito sa mga, kung meron mang mga tao na ibang nag-a-advise na sa'yo na iwanan mo na yung asawa mo. Hindi, DJ, kasi po, nakikita ko rin kasi na parang nasasakal na rin yung mister ko sa akin eh. Pero kasi 'di ba nababasa mo na may ka-I miss youhan? Opo, yun lang naman ang sabi ko nga sa kanya. 'Di ba ikaw na rin ang nagsabi na meron kang mga nakikita na para talagang masyadong close sa kanya. Good morning, I miss you. Yes, Kasi kahit ako, kung may karelasyon ako, tapos may mabasa ako na may good morning at ka-I miss youhan, tapos pag tinanong ko sino yan, siya pa yung galit, parang di naman yata tama iyon. Opo. Pero Alam mas ko naman po yun kasi marami pong nagsasabi na kasi nasanay mo, naabuso ka tuloy, naabuso ka. Ginaganyan ako na sinasabihan ako ng mga kaibigan ko na naabuso tuloy yung kabaitan mo. Kasi paulit-ulit na lang ginagawa sa yung tuloy, gano'n. Parang wala kang halaga, pinapakita niya sa'yo na okay lang. Okay, Kahit anong so maramdaman mo. magkaliwanan tayo dito. Kasi ako hindi kita pipilitan iwanan yung asawa mo because yung desisyon na yan, dapat ikaw talaga mag-decide niyan. Pero papaintindi ko lang sa'yo na if I were in your shoes, hindi ako papayag na ganyan ang trato sa akin. Kahit pa sabihin na ilan ang anak namin, lumaki na yung mga anak namin, ang tagal na namin, pag ganyan ako tratuhin ng lalaki, iba-iba kasi tayo eh. May mga tao kasi na alam nila kung anong deserve nila. Meron namang mga tao na kahit alam nila kung ano yung deserve nila, tinotolerate nila yung sitwasyon na nandoon sila. Kasi una, yung iba nanghihinayang sa tagal na ng pagsasama, naaawa sa mga bata na mabubuhay o magiging produkto ng broken family. Meron din naman na mahal ko talaga kaya kahit anong gawin ito. Opo. Dito lang ako sa tabi nila. And I think yun yung problema sa'yo. Opo, sumagot ka agad. Bakit? Mahal... Kasi mahal ko kasi talaga yung asawa ko. Alam naman niya yun eh. Oo, mahal mo? Mahal ka ba? Mahal ka pa ba? 'Di ba? I mean, ikaw lang makakasagot nun kasi kayong dalawa yung magkasama. Mahal mo siya. Ngayon, ang tanong, nararamdaman mo pa ba na mahal ka niya? Kasi ang taong mahal, hindi ginagawa ng ganito. Hindi sinasaktan emotionally, paulit-ulit, at hindi rin sinasaktan physically. Tama. At hindi hinahayaan na nakikita ng mga anak na sinasaktan yung nanay. May respeto. Di ba, di tayo pwedeng mabuhay lang sa puro pagmamahal dito. Too much love will kill you nga daw, di ba? And I think that's what happening to you. Yun yung nangyayari sa'yo ngayon. Sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, kahit mali na yung ginagawa sa'yo, tinotolerate mo. And kung nagre-reklamo ka sa ganyang sitwasyon mo na ayoko na ng ganito, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to, sinusundan ko siya, yung parang naging stalker ka na. Yung, di ba, parang, you're making a fool of yourself and binababa mo ng husto yung sarili mo sa lupa dahil lang sa pagmamahal mo na yan sa asawa mo. And no one can end that but you. Ikaw lang yun. Ikaw lang makaka-finish dyan. Ikaw lang makakaalis sa sitwasyon na yan. Kasi ikaw ang ginagawa ng hindi tama. Ngayon kung sa ginagawang yan ng hindi tama ng asawa mo, na base din sa mga kwento mo na narinig lang namin sa'yo, if you don't wanna let go, if you still want to stay, kung okay lang sa'yo na ganito yung ginagawa, then so be it. Wala tayong magagawa eh. Pero wag ka mag-expect na may magbago. Wag ka rin mag-expect for ng ibang resulta. Kasi paulit-ulit lang din ang ginagawa mo. Niloloko ka, tinotolerate mo. May nahuhuli ka, kukomprontahin mo, sasaktan ka pa physically. Nagiging cycle na siya. Paulit-ulit na ganun lang yung nangyayari.
At kung paulit-ulit lang din ang approach mo sa asawa mo every time na may nakikita ka na parang, uy, meron na naman nilalandi. Okay na to. Pag paulit-ulit ang approach natin sa isang problema, huwag tayong mag-expect ng kakaibang resulta o ng ibang resulta. 'Di ba? Gracia? Yes po, DJ Cha. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga nakakausap natin dito, at the end of the day, hindi ako magde-decide para sa relasyon nyo. Kasi una, that's your relationship at mas kilala mo yung asawa mo at mas alam mo yung sitwasyon mo. Pero again, if I were in your shoes, hindi ako papayag na ganyan ang gagawin sa akin. Isa lang ang buhay natin. Bakit mo pipiliing maging miserable? Bakit mo pipiliing makisama sa lalaking binabastos ka, walang respeto sa'yo at paulit-ulit kang niloloko? Minsan, alam mo, yung pagmamahal na yan, kahit pa may pagmamahal, kung wala ng respeto, wag mo ipilit. Hindi lang to para sa sarili mo, ha? Para din sa mga anak mo. Pero thank God, lumaki ng maayos yung mga bata kahit na ganito yung nawi-witness nila. Ngayon, dahil tapos ka na sa pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak mo, tapos mo na silang isipin. Kadalasan kasi parang ganun eh. Hindi mahiwalayan dahil sa mga bata. Kawawa naman sila. Lalaki silang broken family sila. Ngayong malalaki na yung mga anak mo, it's about time you think about yourself. Sarili mo naman. 'Di ba? Sa mga pagkakataon na ikaw ang nakakaawa, sarili mo isipin mo. Hindi yung niloloko ka na nga, doon ka pa maaawa sa mister mo. Na-bother ako kanina when I heard you said, nakakaawa po kasi asawa ko. Well, in fact, ang nakakaawa ay ikaw. Nung pinakikinggan namin yung storya mo kanina, awang-awa kami lahat sa'yo, pero wala kaming magawa. Ikaw lang ang may pwedeng magawa. So, ikaw ang magdesisyon. 47 years old ka na. Ilang taon mo nang kasama yung asawa mong yan. Ikaw ang magdesisyon kung may chance pa siya magbago, may chance pa ba kayong maayos ito, o talagang wala na. Okay? Last na lang bago tayo magpaalam, bibigyan kita ng chance na magbigay ng mensahe dito sa mister mo. Anong gusto mong sabihin? Naiyak ako eh. Sige lang, it's okay. Labas mo lahat sa kanya. Sabi mo kasi nakikinig siya. Ayan, paalam ko nakikinig ka. Sana naman, pahalagahan mo naman ako yung mga ginagawa ko sa'yo. Sana makita mo naman, ma-appreciate mo. Na hindi man ako yung ibang tao na mas pinahalagahan mo. Pero andito pa rin ako para sa'yo. Yun lang po. Nakita nyo na, pwede talaga ipagtayo ng rebulto. Oh, pinatatawa lang kita, ha? Pero wala, ganun talaga. Diba kahit anong pilit natin na sana wag na, ganun, mahal eh. Dumating sana yung pagkakataon na mapagod ka na para ikaw na mismo ang bumitiyo. Maraming salamat, Gracia. Siguro ang tangi na lang namin magagawa for you is ipagdasal ka na sana matapos sa itong paghihirap mo dyan sa asawa mo. Thank you po. Maraming salamat din for trusting us dito sa storya mo, ha? Okay po. Thank you po, DJ Cha. Thank you so much. Maraming salamat. Ingat ka, Gracia, ha? Ingat po. Ingat. Thank you. Salamat.